Madaling araw nang magising ako dahil biglang sumilay sa panaginip ko ang nangyari kanina. Napabangon ako at agad na inabot ang isang baso na may laman na tubig at sa kasunod-sunod kong ininom. Hiningal ako dahil sa pagkakainom ko. Paano ba naman kasi, bigla na naman akong kinabahan dahil sa bilis ng pagmamaneho ni Sir Marcus kanina nung pauwi na kami dito sa bahay. Halos paliparin niya ang kotse niya dahil sa bilis ng pagmamaneho na parang wala nang bukas. Kung siguro hindi ako panay-panay na nanalangin, panigurado nasa langit na ako, kami parehas. Hindi ko siya nagawang imika nang makarating kami sa bahay dahil mainit talaga ang ulo niya tapos nakainom pa. Dahil simula nang magsama kami sa iisang bubong, natuto akong dumistansya sa kanya kapag alam kong mainit ang ulo niya. Hindi ko sinasabayan ang init ng bait niya dahil parehas lang kami mag-aaway. Marahil bata pa ako pero bukas naman ang kaisipan ko pagdating sa ganong klaseng bagay. Uunawain ko siya sa abot ng aking makakaya pero pagpasesyahan niya ako kung sa huli hindi ko na siya kayang pakimasahan kung hindi pa rin siya magbabago. Hindi lahat ng tao ay mahaba ang pasensya. Dapat ay babalik na ako sa pagtulog dahil malapit ng mag-alas 4 kaso wala ng laman ang baso kaya napagpasyahan kong bumaba ng kama para lumabas at lagyan ulit ng tubig ang baso ko. Nasanay na kasi ako na palaging may katabing maiinom na tubig dahil mauhawin ako. Nang makalabas ako ng kwarto ko, hindi ko agad naigalaw ang mga paa ko para sa gagawing paghakbang dahil tila na estatwa ako nang magtama ang mga namin ni Sir Marcus. Natigil ang kamay ko sa paghila ng pintuan dahil sa gulat. Nakaupo siya sa sofa habang kaharap ay ang mga tumbang bote ng beer na wala ng laman. Naumid ako dahil sa ipinapataw niyang paninitig sa akin. Hindi ka pa ba natutulog? Ang tanong ko sa kanya nang makabawi. Nakita ko kung paano siya yumuko bago ngumisi ng nakakaloko. Awang ang mga labi ko nang hindi niya ako sinagot. Tanging nakakalokong ngisi niya lang ang nasaksihan ko at marahil, lasing na siya. Halata daw naman dahil namumungay na ang kanyang mga mata. Lilinisin ko na to, para makatulog ka na, sabay likom ko ng mga bote ng beer. Kasulis ang bote pa lang ang nahahawakan ko nang pigilan niya ang mga kamay ko. Natigilan ako at may pagtataka siyang tinignan. Inakit mo rin ba siya? Diretso niyang akusa sa akin. Para akong nabingi. Ano bang pinagsasabi mo? Balik tanong ko sa kanya. Alam ko kung sino ang tinutukoy niya. Nijumisi siya ng panandalian na parang hindi makapaniwala. You know what I am saying. Do you like him also kaya kanya pinagtatanggol, di ba? You intended to seduce him too. Bintang niya na ikinaiging na ng tenga ko. Walang sabi kong nabitawan ang bote na hawak-hawak ng isa kong kamay at nang mapatingin ako sa isa kong kamay na hawak niya, parang mas lalo akong narindi. Winaslik ko ang kamay niya dahilan para mabito siya. Hindi na talaga magbabago ang paningin niya sa akin. Bayarang babae, malandi at mang-aakit ang paningin niya sa akin pero mali na eh. Maling-mali na dahil itinatak na niya sa kanyang kukuti. Pinilit kong makatayo ng marahan habang nagngingit-ngit sa galit ang dibdib ko. Inayos ko ang buhok kong nakatabing sa mukha ko saka ko siya ulit hinarap. Alam ko naman na hindi na magbabago ang paningin mo sa akin pero hindi ba pwedeng kahit ngayon lang, tantanan mo ang kakaisip sa akin ng ganun. Hindi ako perpektong tao, alam yun ng Diyos. May pakiramdam din ako at nasasaktan ako sa tuwing pinag-iisipan mo ako ng masama. Dahil ganun ka naman talaga di ba? Senggal niya, napaangat ang magkabila kong balikat dahil sa gulat. Mabilis akong napabuga ng hangin. Hindi ko kaya na hindi siya patulan dahil sobra na. Kahit pa nakainom siya wala na akong pakialam. Oh, edi oo na. Mang-aakit na ako, malandi at bayarang babae. Kahit nga kakakilala ko lang sa kanya kagabi inakit ko na agad yun kahit hindi ko naman talaga kilala ang lalaking yun. Ano, masaya ka na? Pwede na ba kitang tulungan dito sa kalat mo? Siguro naman makakatulog ka na ng mahimbing dahil sa akin na mismo nang galing na inakit ko yung lalaki na yun. Nagkakumahag ang dibdib na pagkakasabi ko. Pakiramdam ko ay malalagutan ako ng hininga dahil sa sunod-sunod kong pagsasalita. Leon naman ang gusto niyang marinig kaya pinatulan ko na. Napahilamo siya sa kanyang mukha at saka iritadong tumayo. Matiim siya kung makatingin sa akin habang napapatawa. Nangunot tuloy ang noo ko dahil parang sinasapian na siya dahil sa reaksyon niyang hindi ko alintana. Kahit parang nakakaramdam na ako ng takot dahil sa inaasta niya, nagawa ko pa rin na ibalik ang atensyon sa mesita para ligpitan ulit ang kalat niya.
Ako na ang maglilinis ang kalat ko. Bumalik ka sa kwarto mo at ayusin ang mga gamit mo. Utos niya na ikinatingal ako sa kanya. Bakit ko aayusin? Kabado akong napatayo. Parang alam ko na nang mangyayari kung hindi ako nagkakamali. Ayaw kong pangunahan ang sitwasyon pero parang nakikita-kita kong papalayasin na niya ako. Umuwi ka na lang muna sa inyo. Mas mabuting doon ka na muna. Mas lalo akong hindi nakahuma dahil sa narinig ko. Gusto niya akong pauwiin sa Batangas. Matagal ko nang hinihiling yun pero bakit parang tutol ang kaisipan at katawan ko? Umiling ako bilang pagtanggi. Ayoko, dito lang ako sa bahay mo at kung gusto mo, ikaw na lang ang umalis, basta ako dito lang, diretso kong sagot. Mata sa mata kaming nagkatinginan. Hindi niya inaasahan ang sinagot ko sa kanya kaya kitang-kita ko ngayon kung paano siya nabigla. Umiling-iling siya bagong umisi na naman. I can't believe you right now, young lady. Ikaw na ang binibigyan ko ng chance na makauwi sa pamilya mo but look at you, you are like a desperate one. Ano pa ba ang kulang para umalis ka? You need money. Fine. Nagmadali siyang tumayo at humakbang pero hindi ko siya hinayaang matuloy ang gagawin niya. Hinarangan ko siya bago tinignan ng masakit. Hindi ko kailangan ng pera mo. At oo, nagpapaka-desperada na ako dito. Alam mo kung bakit, tumigil ako saglit para huminga ng malalim. Dahil hindi ko kayang umalis dito na puno ng hinala ang kaisipan mo. Ayaw kong umalis dito dahil gusto ko. Gusto ko nandito lang ako sa pewter mo kahit nagagalit ka sa akin. Kahit magmukhang tanga pa ako, gusto ko dito pa rin ako. Wika ko bago tuluyan ng yumuko. Ayaw kong sabihin sa kanya ang totoo kong dahilan dahil alam kong pagtatawanan niya lang ako. Aminado naman akong nagselos ako kanina nang makita ko sila ni Katrina. Nasaktan ako bilang kanyang asawa kahit pa sabihin sa papel lang naman talaga mag-asawa. Hindi ko siya kayang tignari dahil bukod na malapit lang ang agwat namin, hindi ko rin maatini na makipagtitigan sa kanya na akol parang matutunaw ako sa klase ng tinginan niyang nakakasakit. Narinig ko siya kung paano mabigat na huminga. Parang saknong ni ang buong mundo. Alam kong nagtitimpi lang siya sa akin at separen yun sa kinakakatukan ko. At siguro nga, mas lalo na akong napamahal sa kanya kaya hindi ko siya kayang iwanan kahit pamilya ko pa ang pinag-uusapan. Then step with me if you are willing to stay here, aniya sabay abot ng kamay ko. Gulat na gulat ako nang walang sabi niya akong inihiga sa sofa bago siya sumunod ng paghiga na katabi ko lamang. Napaismad siya nang lingunin niya si Angeline habang mahimbing nang natutulog sa tabi niya. Halos maipit na ito dahil maliit lamang ang space ng sofa at kung ipipilit niyang damaykit pa baka maglapat na ang mga katawan nila. Ilang minuto lang din naman ang itinagal niya sa tabi ni Angeline. Hindi niya makuhang matulog ng mahimbing nang may katabing babae. Hindi siya sanay. Ilang beses silang nagsisiping ni Lindsay noon bago pa dumating sa buhay niya si Angeline. May mga babae din naman siyang natatabihan noong mga panahong lumalandi pa siya pero bakit ngayon parang sinisilihan ang katawan niya? Asawa niya si Angeline pero bakit hindi niya magawang galawin ito? Parang isang crystal itong mamahalin na hindi niya kayang hawakan dahil natatakot siyang magasgasan at mabasag. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman niya o baka marahil, parte lang iyon ng pagkasuklam niya sa babae. Marahan siyang dumistansya sa gawin ni Angeline habang nakapako pa rin ang paningin sa babae. Hindi siya makapaniwala na pipiliin talaga nitong matulog katabi niya kaysa ang piliin na umuwi sa Batangas para makasama ang mga magulang. And those act of Angeline makes his mind annoyed. Naguguluhan siya. Maraming katanungan ang nangangahas na umulpot sa sestima niya. He is starting to suspect based on the attitude he sees in Angeline. At sa puntong iyon, naging sakit niya na ang ganon. Simulat sa pool hanggang ngayon hindi na iyon nawala sa katawan niya. At kung hindi niya man nagagawa iyon, panigurado, matindi ang sakit niya rason para makalimutan ang nakasanayan niya. He is a quite self-centered man. His past experiences and dysfunctional family background have led her to build walls around himself, making it difficult for him to trust and connect with others. Hindi siya basta-basta nagpapahintulot na bigyan ng pansin ang mga babaeng kagaya ng kanyang ina. Because for him, lahat ng babae ay pare-parehas lamang. Walang pinagkaiba sa ina niya. At isa na doon sa karamihan ng katabi niya ngayon.
Masaklap mang isipin pero hindi niya makuhang magtiwala kay Angeline kahit pa sabihing minsan may mga oras na nalilito siya pero hindi naging rason para ibaba niya ang pader na matagal na niyang iniharang. What your plans? Bakit mo ako sinira? Bakit mas pinili mong mahirapan dito sa pewter ko kaysa sabihin ang totoo mong balak? Why young lady? Naniningkit ang mga matang tanong niya kay Angeline habang mahimbing itong natutulog. Parang hindi man lang siya nag-aalangan na kausapin ito marahil hindi pa rin humuhulas ang nainom niyang alak. Binaybay niya ng mga mata ni Eva ang kabuuan ng mukha nito pero bakit hindi niya magawang punahin ng positibong papuri kung gaano kaamo ang mukha nito? Siya lang ba ang hindi nagagandahan kay Angeline? Napaka-inosente nitong tignan at dahil dun hindi pa rin siya kumbinsido na may nangyari sa kanila. Those damn nights, bakit ba kasi hindi niya maalala ang lahat ng nangyari nung gabi na iyon? Lasing na lasing siya noon pero kahit na ganun ni minsan, hindi nakakalites sa kanya ang mga nangyayari. Kahit nga ang pagsusuka niya kapag nasusubrahan siya ng inom ay naaalala niya pa rin. Bakit itong nangyari sa kanila ay hindi niya man lang maisip? Napagawi sa matangos na ilong nito ang paninitig niya hanggang sa damapo sa mga maninipis na labi ni Angeline ang mga mata niya. Those thin and divided lips of her makes himself thirsty. Napatugok siya. Parang binanes siya kaya iniwas niya agad ang paningin. Naramdaman niyang gumalaw ito kaya ibinalik niya sa babae ang mga mata kaso kaagad siyang natigilan at tila nanlamig ang kanyang buong katawan nang makita niyang nagmulat ng mga mata si Angeline. Panandalian silang nagkatitigan. Walang naglakas loob na bumitaw. Parehas silang naglalaban ng paningin na parang binabasa nila parehas ang mga nasa isip nila. Gumalaw man si Angeline pero hindi pa rin umiwas ng paningin. Lumaban siya. Hindi maaaring hindi. He is a man of his words at kahit anong mangyari, hindi siya magpapatinag sa isang babae. May nangyari ba talaga sa atin? Wala sa sariling tanong niya. Mas lalo niyang pinasingkit ang kanyang mga mata. Ganon din ang ginawa ni Angeline. Hindi mababakas sa hitsura nito ang anumang kabiglaan sa reaksyon bagkus. Ngumisi pa itong ngunit kasing bilis lamang ng pagaspas ng hangin. Kahit paulit-ulit mong itanong yan sa akin, palaging oo pa rin ang isasagot ko, tuwid nitong tugon. Ang lakas ng loob nitong sagutin siya sa ganong klaseng asta. Yung tipong hindi na pinag-isipan at parang hindi na tumatalab kay Angeline ang masasakit niyang paninitig parang planado na nito at hindi niya maiitanggi na tama ang hinala niya. Napayuko siya saglit bago ngumisi ng nakakatoko. She wants to play games. Then, he is too. Full of confidence, ha? Anya, inihinang niya ulit ang paninitig kay Angeline. Nakaupo na ito ngayon. Yakap-yakap ng mga braso ang nakatupi nitong mga tuhod. Then tell me, magaling ba akong umulos? Nasasarapan ka ba sa tuwing inaangkin kita? Do my kisses make you even more horny? Sa tingin mo, gaano kahaba itong akin? Dikit ang mga matang tanong niya kay Angeline. Nahalata niyang nabigla ito sa mga tinanong niya kaya lihim siyang napatawa sa kanyang isipan. Alam niya kung paano niya ito mapapaamin kaya kahit labag sa kanyang kalooban he needs to talk dirty with her. Sa tagpong yun, pilit niyang sinasabi na tama ang hinala niya dahil sa kabiglang reaksyon ni Angeline. Tila hindi nito napaghandaan ang sasabihin niya. Lihim itong napayuko habang magkahugpong ang mga kamay. Naging tensyonado bigla ang reaksyon nito kaya hindi maampat ang ngisi niya but those sarcastic smiles of him suddenly disappeared nang umangat ng ulo si Angeline at tila may kalandian itong umisi sa kanya. Naglapat ang kanyang mga labi nang magkatinginan sila ulit. Ayos na kumpara sa mga dati. Magaling ka naman, Maria, haba din naman yang iyo. Diretso nitong sagot, parang naging walang hiya na ito at sa puntong yun hindi siya sanay. Lihim siyang nagmura habang masakit itong tinitignan. Saan kaya ito humuhugot ng lakas ng loob? Parang naging iritado siya bigla dahil sa panghahalin tulad nito. Talagang sinusubok ang pasensya niya bagay na ikinainit ng ulo niya. I bet you missed my hardness, then, and it's been a long time since the last time something happened between us, may diin niyang sabi bago ito inihiga at kinubabawan basta. Want to give it another shot? Nakangisi niyang usual na ikinaumid ni Angeline.